Ang sandwich na iyon ang naging kapalit ng lahat ng mayroon siya. Pero ito ang nagbigay sa kanya ng kinabukasang nagkakahalaga ng 47 milyong dolyar. Si Ismaela, isang mahiyain at siyam na taong gulang na batang babae, ay nakakita ng isang gutom na puting batang lalaki na nakatayo sa kabilang bahagi ng bakod. Halos hindi na nga makabili ng pagkain ang pamilya niya para sa sarili nila, pero inabot pa rin niya rito ang kanyang baon. Araw-araw. Sa loob ng kalahating taon, walang nagsabi sa kanya na gawin niyon, walang kahit sinong nagpasalamat sa kanya. Ginawa lang niya iyon dahil mabuti ang puso niya. Nang umalis ang bata, si Florencio, nangako siya ng buong tapang. Kapag mayaman na ako, papakasalan kita, sabi niya. Natawa si Ismaela, sa kanya pinunit sa dalawa ang kanyang pulang laso at itinali ang kalahati sa pulso ni Florencio. 22 taon ang lumipas na parang isang iglap. Naging CEO si Florencio. 5 taon niyang hinanap ang batang babaeng minsang nagligtas sa kanya. Bumili siya ng mga ari-arian, umupa ng mga investigador, ginawa ang lahat pero wala pa rin siyang nahanap. Ngayong gabi pupunta siya sa isang community gathering sa Chicago. Nandoon si Ismaela sa mismong silid na iyon, suot pa rin ang kalahati ng laso. Wala sa kanilang dalawa ang may ideya kung gaano na sila kalapit sa muling pagkikita. Nagising si Florencio Mendoza 6:00 ng umaga sa isang marangyang penthouse na mas mahal pa kaysa sa kikitain ng karamihan sa buong buhay nila. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay tanaw ang Lake Michigan. Pinakikinang ng pagsikat ng araw ang tubig na parang ginto. Pero hindi niya iyon napansin, hindi niya kailanman napapansin. Ang espresso machine, isang 7,000 dolyar na Italian model, ay mahinang umuugong habang gumagana. Pinindot niya ang button at naglakad palayo bago pa mapuno ang tasa. Ang kanyang aparador ay puno ng 40 custom-made na suit, lahat perpekto. Pumili siya ng isa nang hindi man lang nag-isip. Tahimik ang buong apartment, palaging ganon. Walang mga litrato sa pader, walang dekorasyon, walang personal, parang walang taong talagang nakatira roon. Mas kahawig pa itong isang luxury hotel kaysa isang tahanan. O mas masahol pa, isang libingan. Nag-vibrate ang phone niya, assistant niya iyon. Board meeting 9:00, tapos na ang Thompson deal. 12 milyong dolyar. Isang salita lang ang reply ni Florencio. Good, 12 milyon. Wala siyang naramdaman. Naglakad siya papunta sa pribado niyang opisina, binuksan ang isang drawer at kinuha ang maliit na frame na salamin. Sa loob nito ay isang kupas na pulang laso. Ito lang ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang salamin. Mahigit 20 taon na ito, kahit pilit niya itong iningatan, unti-unti pa ring nasisira ang tela. Araw-araw niya itong tinititigan at tuwing umaga, iisang tanong ang bumabagabag sa kanya. Nasaan na siya? Karaniwan lang ang board meeting, mas maraming papuri, mas maraming pakikipagkamay, isa na namang quarter ng pag-angat. Ngumiti si Florencio, nagsalita ng magalang at ginawa ang inaasahan sa kanya. Pero sa loob niya, pakiramdam niya'y walang laman. Pagkatapos, hinila siya ng business partner niyang si Richard sa gilid. Okay ka lang ba? Parang may problema ka? Ayos lang ako, sagot ni Florencio. 5 taon mo nang sinasabi ay yan, sabi ni Richard. Mula noong nagsimula kang bumili ng mga property sa South Chicago. Walang sinabi si Florencio. Bakit doon? Wala namang tubo roon sa matagal na panahon, tanong ni Richard. May dahilan ako, sagot ni Florencio. Tiningnan siya ng mabuti ni Richard. Tungkol to sa babae, di ba? Yung matagal mo nang hinahanap. Tumigas ang panga ni Florencio. Tumigil ka. Baka ayaw niyang matagpuan. Sabi ko tumigil ka, ulit ni Florencio. Itinaas ni Richard ang mga kamay niya. Sige, basta wag mong hayaang ubusin ka nito. Pero matagal na siyang inuubos nito,
Nang hapon na iyon, mag-isa si Florencio sa opisina niya at binuksan ang isang file sa computer. 5 taon, 3 private investigator, $100,000, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ang huling report ay ganito: all leads exhausted. The name Ismaela Reyes is too common. No forwarding address after 2008. Binuksan ni Florencio ang digital map ng Chicago. 12 pulang marka ang nagpapakita ng lahat ng property na pag-aari niya. Lahat iyon ay nasa walking distance ng Lincoln Elementary, ang paaralan na pinasukan niya noon. Kung nasa syudad pa si Ismaela, malamang malapit pa rin siya sa lugar na iyon. Tumutulong pa rin sa mga tao. Ganoon siya, kaya bumili siya ng mga gusali, gumawa ng mga proyekto. Binigyan niya ang sarili niya ng dahilan para palaging malapit. Umaasa, naghihintay, nag-vibrate ulit ang phone niya. Isang paalala, community meeting, 7 p.m. South Chicago Community Center. Kadalasan magpapapunta siya ng ibang tao, pero ngayon nag-type siya ng mensahe. A-attend ako ng personal. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam lang. Muling bumalik ang mga alaala. Palagi na lang, 22 taon na ang nakalipas. 10 taong gulang siya noon. Taglamig yun sa Chicago. Patay na ang mama niya at 2 linggo na siyang namumuhay sa lansangan. Minsan niyang sinubukan ang foster care. Sabi ng isang pamilya, masyado raw siyang mahirap alagaan. Ang totoo, wasak ang puso niya, nagluluksa pa rin. Ibinalik siya nila at nawala siya sa mga singit ng sistema. Sa loob ng 2 linggo, natulog siya sa mga bungad ng pinto, naghahalungkat ng basura para sa tira-tirang pagkain at nagnanakaw ng anumang makakain na makita niya. Pagsapit ng ika-14 na araw, hindi na siya makalakad ng tuwid. Mahina, hilo at gutom na gutom. Doon niya nakita ang Lincoln Elementary. Umupo siya sa labas mismo ng bakod tuwing recess ng tanghalian, tahimik na pinapanood ang mga batang tumatawa, kumakain at nagtatakbuhan. Napansin siya ng isang guro. Kailangan mong umalis, sabi nito, tinatakot mo ang mga bata. Sinubukan ni Florencio na tumayo pero bumigay ang mga binti niya. Umalis ang guro at doon niya siya napansin. Isang batang babae na maayos ang pagkakatirintas ng buhok, nakatayo sa kabila ng bakod. Mukha siyang 9 na taong gulang. Tinitigan siya nito, hindi may takot, kundi may tahimik na lungkot. Ang pangalan niya ay Ismaela Reyes at nakatira siya 3 kanto lang mula sa paaralan sa pabahay ng gobyerno. Luma ang gusali, nagbabalat ang pintura sa mga pader at halos hindi gumagana ang heater. Pinalaki si Ismaela ng kanyang lola. Ang mga magulang niya ay halos hindi na tumitigil sa trabaho. 3 trabaho silang pinagsasaluhan para lang makaipon ng pambayad sa upa. Almusal nila ay madalas simpleng oatmeal lang. Ang tanghalian ay galing sa paaralan at ang hapunan ay kadalasang kanin at beans. Nabubuhay sila pero sakto lang. Pero palaging paalala ng lola ni Ismaela, anak, maaaring wala tayong marami pero palagi tayong nagbabahagi ng kung anong meron tayo. Noong recess na iyon, tinawag siya ng mga kaibigan niya. Halika na, Ismaela! Pero hindi siya gumalaw. Nakatuon pa rin ang tingin niya sa batang nasa labas ng bakod. Mukha itong kawawa. Punit-punit ang damit, lulubog ang pisngi. Mukha itong baka hindi na umabot hanggang hapon. Tumakbo palapit ang kaibigan niyang si Carmen. Anong tinitingnan mo? Yung batang lalaki, sabi ni Ismaela. Ay siya? Ilang araw na yang palakad-lakad yan. Nakakatakot. Hindi siya nakakatakot, sagot ni Ismaela. Gutom siya. Hindi na natin problema yan, bulong ni Carmen. Bata rin siya, katulad natin. Napatingin si Ismaela sa kanyang lunchbox, isang peanut butter and jelly sandwich, isang juice box at isang mansanas. Buong tanghalian na niya iyon. Iyon lang ang pagkain niya hanggang hapunan. Tapos narinig niya ulit sa isip ang boses ng kanyang lola. Palagi tayong nagbabahagi ng kung anong meron tayo. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ismaela ang lunchbox at naglakad diretsyo papunta sa bakod.
Saan ka pupunta? Sigaw ng mga kaibigan niya. Hindi siya sumagot. Habang lumalapit siya, mas nakita niya kung gaano kalala ang kalagayan nito. Malabo ang tingin ng mga mata niya, basag at dumudugo ang mga labi niya. "Hi," marahan niyang sabi. "Ako si Ismaela, mukha kang sobrang gutom." Sinubukan ng bata na sumagot pero walang lumabas na tunog. Ipinadaan niya ang lunchbox sa pagitan ng bakod. "Ayos lang, kunin mo." Agad nitong sinunggaban ng sandwich at nilamon sa ilang kagat lang. Tumulo ang luha sa mukha niya habang kumakain. Tahimik na nakatayo si Ismaela at pinanood siyang ubusin ang lahat, ang sandwich, ang mansanas, ang juice, pati ang maliit na packet ng crackers. Pagkatapos tumingala ito sa kanya. "Salamat," pabulong nitong sabi. Paus ang boses niya. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Florencio." "Ayos ka lang ba, Florencio?" Umiling siya. "Hindi." Parang nadurog ang puso ni Ismaela. "Magdadala ako ulit ng lunch bukas." Nagliwanag ang mga mata nito. "Talaga?" "Oo, pangako." Tumunog ang bell ng paaralan. Kailangan nang umalis ni Ismaela. Pero tumingin siya pabalik ng 3 beses. Nandoon si Florencio, hawak ang walang laman na juice box at nakatitig sa kanya habang papalayo siya. Kumurap si Florencio at naglaho ang alaala. Tiningnan niya ang orasan, 6:45 ng gabi, magsisimula ang community meeting. Sa loob ng 15 minuto, may kung anong nagsasabi sa loob niya na kakaiba ang gabing ito. Isinuot niya ang coat niya, binuksan ang desk niya sa huling pagkakataon at marahang hinaplos ang lumang laso. "Papunta na ako, Ismaela," mahina niyang sabi. "Hindi ko alam kung nandoon ka, pero pupunta ako." Ang hindi alam ni Florencio, nandoon si Ismaela at naisip siya nito araw-araw sa loob ng 22 taon. Dumating siya sa South Chicago Community Center bandang 6:55 ng gabi. Luma ang gusali, nagbibitak ang pintura, kumukuti-kutitap ang ilaw sa kisame, pero malinis, maayos, minamahal. Sa loob, mga 50 tao na ang nakaupo sa mga folding chair. Mga pamilya, matatanda at mga batang lider ng komunidad. Inayos ni Florencio ang kurbata niya. Bigla niyang naramdaman na hindi bagay ang mamahaling suit niya sa lugar. Sa registration table, tumingala ang isang babae. Pangalan? Florencio Mendoza, Mendoza Associates. Nagbago ang mukha nito, tumigas ang tindig niya. "Ikaw yung developer," sabi niya. "Talagang nagpakita ka." "Oo. Karamihan sa developers, abogado ang pinapadala." "Hindi ako karamihan." Inabot nito sa kanya ang name tag. "Makikita natin." Pumasok si Florencio sa meeting room. Lumingon ang mga tao. May mga bulungan na gumapang sa buong crowd. "Siya yon, yung milyonaryo. Malamang nandito yan para gibain ang lugar natin." Umupo siya sa likuran. Isang matandang babae, mga nasa 60 anyos, ang tumayo sa unahan. "Maligayang pagdating sa lahat. Ako si Dorothy Carter, Pangulo ng Community Board. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang panukalang proyekto." Nagpatuloy siya. Gustong mag-develop ng pabahay at mag-renovate ng center na ito, ang Mendoza at Associates. Pero ilang beses na tayong pinangakuan noon. Nagumpukan ang mga tao sa pagsang-ayon. Si Mr. Mendoza ang magpapakita ng plano niya. Pagkatapos, magtatanong tayo ng totoong tanong, walang paligoy-ligoy. Direktang tumingin si Dorothy kay Florencio. "Mr. Mendoza?" Tumayo si Florencio at naglakad sa unahan. Sumunod ang mga mata ng lahat sa kanya. Sinimulan niya ang presentation, ipinakita ang architectural plans, mga bagong gusali at mga berdeng parke. "Magandang gabi. Ako si Florencio Mendoza," sabi niya. "Lumaki ako malapit lang dito. Alam ko kung ano ang itsura ng mga sirang pangako." Napatingin ang mga tao. "Kasama sa panukala ko ang abot-kayang pabahay. Hindi luxury units. 60% ng mga bahay ay para sa kasalukuyang residente sa kasalukuyan nilang halaga ng renta. May mga nagulat na bulungan sa buong silid. Ire-renovate din namin ng buo ang community center
bagong heater, bagong bubong, at mas maraming serbisyo. Sasagutin niyon ng kumpanya ko. Pinindot niya ang next slide. Magsisimula rin kami ng job training program, kukuha ng empleyado mula mismo sa komunidad at mag-i-invest sa mga taong nakatira rito. Huminto siya saglit. Alam kong hindi madaling magtiwala. Hindi ako nandito para paalisin kayo. Nandito ako para magbalik. May mga kamay ang biglang tumaas. Tumuro si Dorothy. Ikaw, Jerry? Ang abot kaya sa isang milyonaryo baka hindi abot kaya sa taong minimum wage lang ang kinikita. Ibabase ang presyo sa median income ng lugar, kasama namin ang housing authority. Mas marami pang kamay. Tumayo ang isang matandang babae. Paano naman yung maliliit na negosyo na nandito na? May lease protections kami at suporta sa paglipat kung kinakailangan. Isang boses ang nanggaling sa gitna ng crowd. Paano namin malalaman na tutuparin mo ang salita mo? Palaging ganyan ang mga developer, magagandang salita, tapos palalayasin kami. Lumingon si Florencio para sagutin ang tanong. At bigla siyang natigilan. Tumayo ang isang babae, nasa unang 30 taong gulang, propesyonal ang pananamit at ang natural niyang kulot ay nakapalibot sa mukha niya. May hawak siyang notepad sa isang kamay. Tapos nagsalita siya at nanlambot si Florencio. May kung ano sa boses niya. Dito rin ako lumaki, malinaw niyang sabi. Marami na akong nakitang pangakong hindi natupad. Kaya anong pinagkaiba mo sa kanila? Nagtagpo ang mga mata nila at parang tumigil ang tibok ng puso ni Florencio. Hindi maaari, siya ba yun? Nagpatuloy siya. Social worker ako dito sa center na to. Nagtatrabaho ako para sa mga foster kids. Nakikita ko ang mga homeless na kabataang nawawala sa mga singit ng sistema. Walang saysay ang mga magagara mong gusali kung itutulak palabas ang mga taong mas nangangailangan ng tulong. Hindi maalis ni Florencio ang tingin sa kanya. 22 taon na ang lumipas. Pero ang paraan ng pagtayo niya, ang paraan ng pagsasalita niya, ang tingin sa mga mata niya, kilala niya. Sa wakas, nakapagsalita siya. May karapatan kang pagdudahan ako, mabagal niyang sabi. Pero, maaari ko bang itanong ang pangalan mo? Ismaela Reyes. Parang umikot ang mundo. Kinapitan ni Florencio ang gilid ng mesa para hindi matumba. Ismaela Reyes, matapos ang taon-taong paghahanap, napakaraming maling lead, walang kwentang files, at nasayang na pera, nandito siya. Pero hindi siya kilala nito, nagbago na siya. Hindi na siya yung payat at mahinang batang pinapakain niya noon. Mas matangkad na siya ngayon, may kumpiyansa, matagumpay, isang lalaking bumuo ng imperyo. Nabasag ang katahimikan sa boses ni Dorothy. Mr. Mendoza, ayos ka lang ba? Kumurap si Florencio, pilit pinipigilan ang sarili. Oo, sagot niya. Tapos binalingan ulit ang babae. Ismaela Reyes ang sinabi mong pangalan mo? Mukha itong nagtataka. Oo, bakit? Nag-aral ka ba sa Lincoln Elementary? Tanong niya. Siguro mga 22 taon na ang nakalipas. Nagbago ang mukha ni Ismaela, kumunot ang noo niya sa gulat. Oo, pero paano mo? Bahagyang nanginginig ang kamay ni Florencio. Pero hindi niya kayang tumigil. Naalala mo bang nagbigay ka ng tanghalian sa isang batang lalaki sa pamamagitan ng bakod ng school? Isang puting bata, 10 taong gulang, araw-araw mong ginawa sa loob ng 6 na buwan. Nanigas si Ismaela, nabitiwan niya ang notepad at bumagsak yun sa sahig, naglahong parang bula ang lahat ng iba pa. Florencio? Pabulong niyang sabi habang inilalapit ang kamay sa dibdib niya sa isang locket. Dahan-dahang tumango si Florencio. Napuno ng luha ang mga mata ni Ismaela. Florencio Mendoza, ikaw ba talaga yan? Ako to, mahina niyang sabi. Bumalik ako. Napuno ang silid ng mga hingal at bulungan. Nagtinginan ang mga tao pabulong na nagtatanong sa isa't isa. Pero si Florencio, siya lang ang nakita niya, at si Ismaela, siya lang din ang nakita niya.
Nabura ang 22 taon sa mismong sandaling iyon. Buhay ka, bulong ni Ismaela, halos hindi makahinga. Sabi ko, babalik ako, sabi ni Florencio, kapag nakaahon na ako. Mabilis na tinakpan ni Ismaela ang bibig niya, bumuhos ang luha sa pisngi niya. Muling namagitan si Dorothy. Mag-break tayo ng 15 minuto. Lahat. Dahan-dahang lumabas ang mga tao, pabulong-bulong, patuloy na lumilingon pabalik. Pero hindi gumalaw sina Florencio at Ismaela. Nakatayo lang sila sa katahimikan hanggang tuluyan na silang nag-iisa. Dahan-dahan silang naglakad papalapit sa isa't isa. Nagkita sila sa gitna ng silid. Florencio! Nabasag ang boses ni Ismaela. Hinahanap kita pagkatapos mong mawala. Hinanap din kita, sagot ni Florencio, sa loob ng 5 taon. Nandito ka talaga, sabi ni Ismaela, parang kailangan niya itong marinig ng malakas. Tinupad ko ang pangako ko. Inabot ni Ismaela ang locket niya at nanginginig ang mga daliri, binuksan ito. Sa loob ay isang maliit na piraso ng pulang laso, kupas, pero buo pa rin. Kinuha ni Florencio ang keychain niya. Nandun ang kalahati. Iniharap nila ang mga piraso magkatabi. Matapos ang napakaraming taon, sakto pa rin ang tugma. Pareho silang napaiyak. Pagkatapos, umupo sila sa maliit na opisina ni Ismaela, malayo sa mga matang mausisa at mga bulong-bulong. Nakakandado ang pinto. Hindi maalis ni Florencio ang tingin sa kanya. Si Ismaela naman, hindi mapigilan ng luha. Hindi ko pa rin maipaniwala na ikaw talaga yan, sabi niya. Akala ko namatay ka na o tuluyan kang nawala. Muntik na, pabulong ni Florencio. Kung hindi dahil sa'yo, umiling si Ismaela. Binigyan lang naman kita ng pagkain. Hindi, sabi niya, bahagyang lumapit. Binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Naalala mo ba lahat? Tanong ni Ismaela, nanginginig ang boses. Bawat detalye, sabi ni Florencio. Ikaw, naaalala mo? Tumango si Ismaela. Araw-araw. Iniisip kita araw-araw sa loob ng 22 taon. Nanlalabo ang mga mata ni Florencio sa luha. Sabihin mo, sabi niya. Sabihin mo kung anong naaalala mo. Pumikit si Ismaela. Noong unang araw na nakita kita, ang liit-liit mo. Nakapulupot ka sa tabi ng bakod, takot na takot. Nakikita na kita roon ilang araw na nakaupo lang pinapanood ang ibang bata. Dumilat siya. Basang-basa ang mga mata niya pero matatag. Sabi ng kaibigan ko, nakakatakot ka raw. Baka delikado pa. Pero pagtingin ko sa mata mo, alam ko. Hindi ka nakakatakot. Gutom na gutom ka. May peanut butter and jelly sandwich ako, isang mansanas at isang juice box. Yun lang ang pagkain ko hanggang hapunan. Pero mas kailangan mo. Naaalala ko, pabulong ni Florencio. Kinain ko lahat sa 4 na kagat lang. Alam ko, sabi niya mahinang ngiti sa labi at nakita kitang umiyak. Kasi sa unang pagkakataon, sabi ni Florencio, nabasag ang boses, may nakakita sa akin. At kinabukasan, dagdag niya, bumalik ka. Sabi ko, babalik ako, sagot ni Ismaela. Tumayo si Ismaela at dahan-dahang naglakad papunta sa bintana. Mas mahirap yung ikalawang araw, sabi niya, kasi alam ko na kung ano talaga ang ginagawa ko. Yung una, instinct lang, pero yung pangalawa, desisyon na. Humarap siya ulit kay Florencio. Kailangan kong magbaon ng 2 lunch. Isa para sa akin, isa para sa iyo. Pero kulang kami para sa pareho. Kaya ibinigay ko sa iyo yung sakin. Lumaki ang mga mata ni Florencio. Hindi niya kailanman nalaman iyon. Ismaela, sa 3 araw, sabi niya, napansin na ng lola ko. Nakita niyang mas marami akong pinapak na pagkain. Hindi siya nagtanong. Basta nagsimula na lang siyang magdagdag ng extra sa lunchbox ko. Ngumiti siya ng kaunti, malungkot. Pagsapit ng 2 linggo, alam na ng buong pamilya ko, nag-overtime sila, bumili ng mas maraming grocery para lang mapatuloy kong mapakain ka. Nabasag ang boses ni Florencio, pero hirap din ang pamilya mo. Oh, pero mas kaunti ang meron ka at mag-isa ka.
Marahan siyang tumingin sa kanya. Naaalala mo ba kung anong pinag-uusapan natin? Ngumiti si Florencio kahit may luha. Bawat salita, kinukwento mo ko tungkol sa school, yung binabasa mo, yung natututunan mo. Ang ganda ng mga tanong mo. Palagi kang mausisa, sabi niya. Alam ko mula pa lang sa simula na iba ka. Hindi ko naramdaman na espesyal ako, sagot ni Florencio. Alam ko, mahinang sabi ni Ismaela, kaya araw-araw kitang pinaaalalahanan. Umupo ulit si Ismaela, mahina ang boses. Pagsapit ng 3 linggo, nagsimula na akong asarin ng ibang bata. Tumango si Florencio. Naaalala ko, sinabi ko sa iyo na tumigil ka na. Pero hindi ako tumigil, sabi niya, kasi mas mahalaga ang kailangan mo kaysa sa sinasabi nila. Gumiti siya. Si Carmen, hinihila ka palayo. Araw-araw, tanggo ni Ismaela, sinasabi niyang kakaiba raw ako. Tapos nahuli ako ni Mrs. Santos nung 4 na linggo. Lumapit si Florencio. Anong ginawa niya? Pinakiusapan ko siyang huwag i-report. Sinabi kong gutom na gutom ka. Tiningnan ka niya sa kabila ng bakod. Talagang tiningnan, tapos pinili niyang manahimik. Tumulong siya sa'yo? Tanong niya. Oo, tahimik lang. Nagsimula siyang mag-iwan ng extra snacks sa kabi ko. Sumikip ang dibdib ni Florencio. Mas marami palang mababait kaysa sa alam ko. Bumaba ang boses ni Ismaela. Tapos dumating ang taglamig. Pumikit si Florencio, naalala niya. Pinakamalala, sabi niya, Disyembre, sobrang lamig. Nandun ka sa labas na manipis lang ang jacket, sabi niya. Walang gloves, walang bonnet, namumutla na ang labi mo. At nung araw na yon, pagpapatuloy niya, tumakbo ako pauwi ng sobrang bilis. Kinuha ko yung winter coat ko, yung gloves ng tatay ko, isang scarf, at kumot mula sa kama ko. Ibinigay mo sa akin yung coat mo, mahina sabi ni Florencio. Sinabihan kitang huwag. Oo, sabi mo lalamigin ako. Sinungaling ako, bulong niya. Sinabi kong may isa pa ako, pero wala. Tumingala si Florencio, puno ang mga mata. Sweater lang ang suot mo buong winter? 2 buwan, sabi niya. Nagkasakit ako, natakot ng sobra ang lola ko. Ismaela, hindi ko alam. Hindi mo dapat malaman na puno ng katahimikan ng silid. Tapos ikaw naman ang nagkasakit, sabi niya. 5 linggo pagkatapos magsimula ang winter. Lagnat, ubo, halos hindi ka makagalaw. Dahan-dahang tumango si Florencio. Akala ko mamamatay na ako. Ako rin, sabi ni Ismaela. Umuwi akong umiiyak. Nagmakaawa ako sa lola ko na tulungan ka. Tinulungan niya, sabi niya. Naalala ko. Nagdala siya ng gamot, sopas, tsaa. Ipinapadaan namin lahat sa bakod sa loob ng 2 linggo hanggang lumakas ka ulit. Tumingin sa malayo si Florencio, pinipigilan ang luha. Niligtas ako ng lola mo. Oo, at niligtas din kita, sabi ni Ismaela. Yung gamot na yon para sana sa lolo ko, pero ibinigay niya sa'yo. Hindi na mapigilan ni Florencio ang pag-iyak. Hindi ko naisip kung gaano karami ang isinakripisyo ng pamilya mo para sa akin. Hindi namin nakita yon na ganun, sabi ni Ismaela. Ginawa lang namin ang kailangan. Inabot niya ang kamay ni Florencio at marahang hinawakan. 6 na buwan, Florencio. 120 araw, kahit gutom ako, kahit nagyeyelo ako. Tumingin si Florencio sa kanya, halos hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman. Bakit mo ginawa? Hindi niya inalis ang tingin kasi deserve mong mabuhay at wala namang ibang tumutulong sa'yo. Pabulong niyang sabi, mamamatay ako kung wala ka. Alam ko, hinayaan nilang lumapat ang katotohanan yon, tahimik, mabigat, makapangyarihan. Nagbigay si Ismaela ng maliit, mapait matamis ng ngiti. Yung huling araw, iyon ang pinakamahirap. Kailangan kong umalis, sabi ni Florencio. Nakahanap na ng placement ang foster care para sa'yo. Alam ko kasi sinabi ni Mrs. Santos. Isang huling araw na magkasama tayo. Hinigpitan ni Florencio ang hawak sa kamay niya. Ang dami mong dala, sabi niya, mabigat ang boses sa emosyon.
Lahat ng kaya kong bitbitin, sabi ni Ismaela. Mga sandwich, prutas, cookies, crackers. Gusto kong may sapat ka. Hinaplos niya ang locket niya. Ibinigay ko sa iyo yung laso ko, yung pulang laso sa buhok ko. Naaalala ko, sabi ni Florencio. Itinali mo sa pulso ko. Paborito ko yon. Gusto kong malaman mo na may nagmamalasakit sa'yo. Hinugot ni Florencio mula sa bulsa niya ang keychain. Nandoon pa rin ang laso. Kupas, marupok, pero buo. Hinding-hindi ko inalis, sabi niya. Kahit minsan, hindi sa loob ng 22 taon. Bumigay ang hikbi ni Ismaela. Tinago mo? Tinago ko lahat ng alaala, bawat salita, bawat sandali. Ganon din ako, pabulong niyang sabi. Tumayo sila, nagyakap, binalot ng lahat ng emosyon na 22 taon nilang pinigil. Salamat, bulong ni Florencio. Salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat sa pag-survive, sagot niya. Salamat sa pagbabalik. Naghiwalay sila, tumatawa habang umiiyak. Nangako ako sa iyo noon, sabi ni Florencio. Sabi mo yayaman ka at papakasalan mo ko, ngiti ni Ismaela. Sineryoso ko yon. Natawa ulit si Ismaela, pinupunasan ng mukha. Florencio, 10 lang tayo noon. Sineryoso ko pa rin, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. May nagbago sa pagitan nila, isang spark, isang hibla na muling nagliyab. May kumatok sa pinto, boses ni Dorothy. Mga tao, naghihintay na ang komunidad. Sumigaw si Ismaela pabalik, bigyan niyo pa kami ng 5 minuto. Humarap siya kay Florencio. So, ano na ngayon? Ngumiti si Florencio. Hindi ko alam, pero hindi na kita muling mawawala. Ako rin, hindi na ako aalis. Mabuti, sabi niya, kasi may 22 taon tayong babawiin. Ngumiti si Ismaela nang may init sa puso. At may community meeting pa tayong tatapusin. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos? Tanong niya. Oo, tango ni Florencio. Pagkatapos, sandali siyang tumigil. Pero Florencio, itong project na to, tungkol ba talaga to sa pagtulong sa mga tao o tungkol ba to sa paghahanap mo sa akin? Tahimik si Florencio sa ilang segundo. Pagkatapos, tapat siyang sumagot. Pareho, gusto kong makagawa ng pagbabago dahil sa itinuro mo sa akin. Pero naisip ko rin, baka kung mananatili akong malapit sa lugar na to, mahahanap ulit kita. Binuo mo lahat ng to habang hinahanap mo ako? Tanong niya gulat na gulat. Binuo ko lahat ng to, sabi ni Florencio, para maging lalaking pinaniwalaan mong kaya kong maging. Napuno ng luha ang mga mata ni Ismaela. Nagawa mo, talagang naging kahanga-hanga ka. Dahil sa'yo, sagot ni Florencio, pinunasan nila ang mukha nila, inayos ang damit. Handa ka na? Tanong ni Ismaela. Inabot ni Florencio ang kamay niya. Magkasama? Kinuha niya yon. Magkasama. Bumalik sila sa loob ng silid, magkahawak kamay. 50 mukha ang sabay-sabay na tumingin sa kanila. Halatang may narinig na ang lahat. Puno ng mahihinang bulungan ang paligid. Lumapit si Dorothy. Itutuloy na ba natin? Tumango si Florencio pero hindi niya binitiwan ang kamay ni Ismaela. At sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, may kung anong nabuo muli sa loob niya. Umuugong ang silid nang bumalik sila pero itinaas ni Dorothy ang kamay para patahimikin ang lahat. Sa tingin ko, may nasaksihan tayong pambihira, sabi niya. Pero may mahalaga pa tayong kailangang tapusin. Pwede mo bang ipagpatuloy, Mr. Mendoza? Tumango si Florencio ng matatag, hawak pa rin ang kamay ni Ismaela. Humarap siya sa lahat. Ang nakita ninyo ngayon, iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang proyektong ito. 22 taon na ang nakalipas, homeless ako, gutom, mag-isa. Niligtas ako ni Ismaela araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Naging ganap na tahimik ang silid. Lahat ng binuo ko simula noon, binuo ko na iniisip siya. Ang development na ito hindi tungkol sa pera, tungkol ito sa paglikha ng lugar na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga batang tulad ko.
Pumutok ang palakpakan, mahina sa una tapos unti-unting lumakas. Tumagal pa ng 1 oras ang meeting. Sa dulo, bumoto ang komunidad, nagkakaisang aprubahan ng proyekto. Habang palabas ang mga tao, marami ang huminto para kamayan si Florencio, yakapin si Ismaela at magpasalamat. Maya-maya naubos din ang tao, sila na lang 2 ang natira. Grabe yon, sabi ni Ismaela, hindi ko sinasadya na gumawa ng eksena. Masaya akong ginawa mo, ngumiti si Florencio, pero ngayon kailangan na talaga nating mag-usap. Umupo sila sa harap ng isa't isa, sa wakas mag-isa ulit. Si Florencio ang unang nagsalita. Gusto kitang tulungan, pakiusap, hayaan mo ako. Tulungan mo ako paano? Tanong ni Ismaela. Kahit anong kailangan mo, student loans, renta, kahit ano. Itinaas niya ang kamay niya. Tama na! Ayokong tanggapin ang pera mo, Florencio. Pero sobra-sobra ang meron ako at ikaw. Hindi kita pinakain para may utang ka sa akin. Ginawa ko yun kasi tama. Yumuko si Florencio. Gusto ko lang magbalik kahit kaunti. Kung ganon, ibalik mo sa iba. Marahang sabi ni Ismaela, sa mga batang katulad mo noon na walang nakakakita, pero huwag mong subukang bayaran ako na parang utang. Lumapit siya ng bahagya. May itatanong ako sa iyo. Tumingin si Florencio. Yung batang pinapakain ko noon, lumaki ba siyang naging mabuting tao? Hindi siya umiwas ng tingin. Sinubukan ko. Kung ganon ipakita mo sa akin. Hinugot ni Florencio ang phone niya. Ipinakita ang mga larawan, mga affordable housing projects, scholarships para sa foster youth, job training centers. Kumukuha ako ng mga taong hindi kinukuha ng iba. Binibigyan ko ng pagkakataon yung mga tinatanggihan na. Nag-scroll si Ismaela sa mga litrato na puno na naman ng luha ang mata niya. Naaalala mo lahat ng sinabi ko, pabulong niya. Paano ko makakalimutan, sabi ni Florencio. Hindi lang katawan ko ang niligtas mo kung sino ako. Tumingala si Ismaela. Ito ang kailangan kong makita, hindi kung gaano kakayaman, kundi kung naging tao kang marunong magmalasakit. Ipinagmamalaki mo ba ako ngayon? Tanong ni Florencio. Sobrang proud, sabi ni Ismaela, nabasag ang boses, parang sasabog ang dibdib ko. Tahimik silang sandali, hinayaang lumapat ang katotohanan iyon. Pagkatapos, halos pabulong nagsalita si Florencio. Nangako ako sa iyo nung 10 taong gulang ako. Sabi ko, papakasalan kita pag yumaman ako. Natawa si Ismaela habang umiiyak. Mga bata lang tayo noon. Alam ko, sabi ni Florencio, pero sineryoso ko yon at siniseryoso ko pa rin. Tumigil siya sa pagtawa, hinanap ang katotohanan sa mga mata niya. Florencio, hindi ako nagsasabing oo. I mean, kakakita lang natin ulit ang baliw nun. Naiintindihan ko, sabi niya, pero papayag ka bang yayain kitang mag-dinner? Walang pressure. Dinner lang. Gusto kong makilala yung babaeng naging ikaw ngayon. Nag-alinlangan si Ismaela. Hindi ko alam kung magandang ideya to. Bakit hindi? Kasi milyonaryo ka, sabi niya, at social worker ako, nahirap panatilihing bukas ang ilaw sa bahay, magkaibang mundo na tayo. Inabot ni Florencio ang mga kamay niya marahang hinawakan. Ikaw ang hinahanap ko buong buhay ko, at kung kasama kita, kumpleto na ang lahat. Napuno ng luha ang mga mata ni Ismaela. Ang crazy nito. 22 taon akong naghintay, bulong ni Florencio. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon lang? Tiningnan siya ni Ismaela ng mabuti, sinuri, at sa ilalim ng tailored suit, sa ilalim ng tagumpay, nakita niya ang batang minsang pinakain niya sa bakod ng paaralan. Isang dinner, mahina niyang sabi, bilang magkaibigan. Walang pangako. Lumawak ang ngiti ni Florencio. Bilang magkaibigan, ngumiti si Ismaela ng marahan. At yung community project, magpapatuloy yon kahit ano pa ang mangyari sa pagitan natin. Seryosong tumango si Florencio. Deal, pero para malinaw lang, mahal na kita.
Napahinto ang hininga ni Ismaela. Florencio, minahal na kita mula nung 10 taong gulang ako. Ngumiti siya. Tingnan natin kung mararamdaman mo pa rin yan kapag mas nakilala mo talaga ako. Tumayo si Ismaela. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na. Tumayo rin si Florencio. Pwede ba kitang ihatid? Kaya ko naman mag-bus. Pakiusap, mahinaon niyang sabi. Tumango siya. Sige, hatid lang. Tahimik ang biyahe pero hindi awkward, komportable, magaan. Nagbigay si Ismaela ng direksyon papunta sa isang payak na apartment building. Pagdating ni Florencio, napatingin siya rito. Ito na yon. Home, sweet home, sabi niya habang bumababa. Bago niya isara ang pinto, lumingon siya pabalik. Salamat Florencio sa pagbabalik, sa pag-alala. Salamat, sabi niya, sa pagbibigay sa akin ng bagay na worth alalahanin. Ngumiti siya. Good night. Good night. Pumasok si Ismaela at kumaway. Naghintay si Florencio hanggang makapasok siya ng ligtas. Pagkatapos tumingin siya sa pulang laso sa keychain niya. Nahanap ko na siya. Ngayon, kailangan ko na lang mapanalunan ang puso niya. Sa sumunod na 2 linggo, nagkita pa sina Florencio at Ismaela ng 4 na beses. Opisyal, pinag-uusapan nila ang mga plano para sa community center. Pero sa totoo lang, hindi sila makalayo sa isa't isa. Palaging humahaba ang mga meeting nila, ang 1 oras na dapat nagiging 3. Unti-unti natural na lumilihis ang usapan mula trabaho papunta sa magaan na kwentuhan, mga istorya, alaala, tawanan. Nagsimulang mapansin ni Florencio ang lahat tungkol kay Ismaela, kung paano niya madalas tinitingnan ang phone niya para sa mga emergency sa center, kung gaano siya kabilis kumain ng lunch, kung gaano naka-worn ng sapatos niya lalo sa sakong. Gusto niyang ayusin ang lahat para sa kanya, pero malinaw ang sabi ni Ismaela, walang pera. Kaya humanap siya ng mas tahimik na paraan. Sa bawat meeting, nagdadala si Florencio ng kape. Palaging pareho, caramel macchiato, extra shot, light foam. Sa wakas, nagtanong si Ismaela, paano mo naaalala yung order ko? Sinabi mo yon minsan, sabi niya habang nakangiti. Naaalala ko lahat ng sinasabi mo. May kung anong nagbago sa tingin ni Ismaela. Nagdadala rin siya ng sandwiches. Iba-iba, bawat beses, Italian sub, turkey club, grilled cheese. Ang hilig mo talaga sa sandwich, tukso ni Ismaela. Lumambot ang boses ni Florencio. Pinapaalala nila sa akin yung pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Nawala ang ngiti ni Ismaela. Alam niya agad ang ibig niyang sabihin. Isang hapon, nabanggit ni Ismaela nang parang wala lang na nasira ang heating system ng center. Kailangan naming palitan, sabi niya, pero aabot ng 30,000 dolyar. Wala kaming ganung pera. Sabi ni Florencio, tingnan ko kung ano magagawa ko. Pagkalipas ng 3 araw, may bago ng heating system ang center. Hinila siya ni Ismaela sa gilid. Magkano ang binayad mo? May contractor akong may utang na pabor sa akin. Binayaran mo yan. Importante ba? Sabi niya. Mainit na ngayon ang mga bata. Wala nang sinabi si Ismaela, pero mas lalo siyang naging mapagmasid sa kanya. Noong ika-4 nilang meeting, may kumatok na teenage boy sa pinto ng opisina ni Ismaela. Si Jerry iyon, 16, halos mag-age out na sa foster care. Miss Reyes, sabi niya, palalayasin na nila ako. Wala akong mapupuntahan. Agad na bad trip si Ismaela. Sinusubukan ko, sabi niya, pero palaging pumapalya ang sistema. Tahimik lang na nakinig si Florencio. Nakita niya ang sarili niya kay Jerry. Pagkaalis ng bata, ipinatong ni Ismaela ang ulo niya sa mga kamay niya. Palagi itong nangyayari, bulong niya. Hindi ko maililigtas lahat. Mahina at maingat na nagsalita si Florencio. Paano kung may program para sa mga teen na nag-age out sa foster care? Ang ganda nun, sabi ni Ismaela. Pero sino ang magpopondo? May tatawagan ako. Makalipas ang 1 linggo, lumabas sa balita. May isang anonymous donor na nangakong magbibigay ng 500,000 dolyar para sa scholarship fund para sa foster youth. Agad tinawagan ni Ismaela si Florencio. Ikaw ba yon?
Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya. Huwag kang magsinungaling. Tahimik sandali. Nakatulong ba sa mga bata? Oo. Kung ganon, mahalaga pa ba kung sino? Sumikip ang dibdib ni Ismaela. Nililigtas niya ang iba, gaya ng pagliligtas niya noon kay Florencio. Mas madalas nang dumadaan si Florencio sa center, hindi na para sa meeting. Napadaan lang ako sa area, kunwari niyang sabi, pero ang opisina niya, 30 minuto ang layo. Isang hapon, lumapit ang katrabaho ni Ismaela at bumulong, "Love na love ka nun." Magkaibigan lang kami. Hindi ganyan tumingin ng magkaibigan sa isa't isa. Isang malamig na gabi habang naglalakad sila papunta sa mga sasakyan nila, giniginaw si Ismaela. Dumating na ang winter sa Chicago. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Florencio ang coat niya at inilagay sa balikat niya. "Florencio, lalamigin ka." "Ayos lang ako," sabi niya. Nanlaki ang mata ni Ismaela. Eksaktong mga salita niya iyon, 22 taon na ang nakalipas. Noon, siya ang nagbigay ng coat kay Florencio. Ngayon, si Florencio naman ang nagbibigay sa kanya. Tiningnan niya ito, hindi makapaniwala. Naalala niya ang lahat. Mas bumukas ang puso niya. Ang hindi alam ni Florencio, nahuhulog na rin si Ismaela sa kabila ng mga takot niya. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Florencio. "Gusto kitang yayain mag-dinner. Hindi para sa work, tayo lang." Nag-alangan si Ismaela. "Florencio, sabi mo isang dinner bilang magkaibigan." "Oo," mahina niyang sabi. "Friday, 7. Nang dumating ang Friday, tumayo si Ismaela sa harap ng closet niya, nakatitig, 3 damit, lahat luma. Pinili niya ang itim, classic, simple. Sumilip ang lola niya. "Saan ka pupunta at ang ayos mo?" "Dinner lang kasama ang kaibigan." Ngumiti ang lola niya. "Ito ba yung batang pinapakain mo dati?" Bumalik ang ngiti ni Ismaela. "Oh, grandma. Yung batang yun, 22 taon ka ng mahal." Eksaktong alas 7 dumating si Florencio, preskong suit. May maliit na bouquet ng daisies sa kamay. "Naaalala mo," sabi ni Ismaela. "Minsan mo kasing sinabi, simple things ang paborito mo," sagot niya. Nag-drive sila downtown papunta sa isang napakagandang restaurant. Hindi pa nakakapunta si Ismaela sa ganun ka-social na lugar. Binati si Florencio ng hostess na parang kilala na siya. "Mr. Mendoza, ready na po ang table ninyo." Dinala sila sa isang tahimik na sulok. Malambot ang ilaw ng kandila, puting tablecloth, at tanaw ang kumikislap na lungsod. Parang hindi bagay si Ismaela. "Florencio, sobra naman to. Hayaan mo akong ibigay sa iyo ang isang gabi lang, deserve mo to." Huminga siya ng maluwag, perpekto ang pagkain. Dumaloy ang usapan nila gaya ng dati. Nag-usap sila tungkol sa lahat, books, movies, alaala ng pagkabata, pangarap, pati mga takot. Nagsabi si Ismaela tungkol sa naging karanasan niya sa dating. "Hindi talaga nagwo-work," amin niya. "Yung mga lalaki either nai-intimidate o gusto nila akong ayusin." Seryosong tumingin si Florencio. "Ayokong ayusin ka, hindi ka sira." Napayuko si Ismaela, ngumiti. "Salamat." Pagkatapos ng dinner, nagtanong si Florencio, "Pwede ba kitang ipakita ng isang bagay?" "Anong klasing bagay?" "Surprise, trust me." Tumango si Ismaela. "Sige." Nag-drive sila sa lungsod papunta sa Millennium Park. Gabi na. Tahimik. Halos walang tao. Kumikislap ang winter lights sa ibabaw ng niyebe. Hinawakan ni Florencio ang kamay niya at dinala siya sa isang particular na bench. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay," sabi ni Florencio. Umupo sila sa park bench. Inilabas ni Florencio ang phone niya at pinindot ang isang litrato. Ipinakita nito ang isang binatang halos 18 pa lang, halatang homeless, mag-isang nakaupo sa mismong bench na iyon. Lumapit si Ismaela. "Ikaw ba? Yan?" Tumango si Florencio. "Oo. Pagka-age out ko sa foster care, wala na akong mapuntahan. Tumira ako sa kotse ko sa loob ng 6 na buwan." Napasinghap si Ismaela, tinakpan ng bibig. "Kumuha ako ng kung ano-anong trabaho, day labor. Sapat lang para makabili ng pagkain at gabi-gabi dito ako pumupunta."
Tumingin siya sa skyline. Tinititigan ko yung mga ilaw ng syudad, yung mga tore na punong-puno ng mga taong nakaahon na. Ipinakita niya ang isa pang bahagi ng litrato. Sa pulso niya, may kupas na piraso ng pulang laso. Gabi-gabi, hinahawakan ko to at pinaalalahanan ang sarili ko. Naniniwala si Ismaela sa akin. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kitang mahanap. Kailangan kong tuparin yung pangako. Bumaha ang luha sa mukha ni Ismaela. Nag-swipe si Florencio sa susunod na larawan, isang mapa ng Chicago na puno ng pulang pins. Ito yung mga building na pag-aari ko, sabi niya. Lahat na sa loob ng 2 milyang radius mula sa Lincoln Elementary. Lahat ng to? Pabulong ni Ismaela. Bawat isa, sagot niya. Kasi alam ko, kung nandito ka pa, malamang malapit ka sa school na yon, tumutulong sa iba. Ganyan ka. Hinahanap mo ako buong panahon? Tanong niya. 5 taon, active talaga. Pero sa totoo lang, hindi ako tumigil kailanman. Pagkatapos, inilabas ni Florencio ang mga architectural plans at inabot sa kanya. Ito ang plano para sa bagong youth center. Itinuro niya ang bahagi ng dedication. Binasa iyon ni Ismaela nang nanginginig ang labi. The Ismaela Reyes Center for Youth Services. In honor of the girl who showed me how powerful kindness can be. Tinakpan niya ang bibig niya, hindi makapagsalita. Plano kong isurprise ka sa grand opening, sabi ni Florencio. Pero kailangan mong malaman ngayon. Maingat niyang hinawakan ang mga kamay ni Ismaela. Bawat desisyon ko, bawat dolyar, bawat blueprint, bawat investment, ginawa ko na iniisip ka. Iniisip ko, mapaproud kaya si Ismaela? Sumusunod ba to sa mga aral na ibinigay niya sa akin? Nanginginig si Ismaela. Hindi mo lang ako pinakain, Ismaela. Nakita mo ako. Nung walang ibang nakakita, tinrato mo akong parang may halaga ako. Nabasag ang boses niya. Hindi mo alam kung gaano kabigat yon para sa batang itinapon na ng mundo. Binigyan mo ako ng pag-asa, dahilan para manatiling buhay. Binigyan lang naman kita ng lunch, bulong ni Ismaela. Hindi, binigyan mo ako ng lahat ng talagang mahalaga. Lumapit si Florencio. Sabi ko papakasalan kita kapag yumaman ako, pero hindi dahil may utang ako sa iyo. Napahinto ang hininga ni Ismaela. Gusto kitang pakasalan, sabi ni Florencio, kasi nahulog ulit ako sa iyo, hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil ikaw ang pinakakahangahangang taong nakilala ko. Pinahid ni Ismaela ang luha. Florencio, nandito ka pa rin, nagliligtas ng buhay, nagbibigay ng lahat ng meron ka, pinipili pa rin ang habag. Huminga siya ng malalim. Alam kong parang mabilis, kakakita lang natin ulit. Pero 22 taon kitang minahal. Ayoko nang magsayang pa ng oras. Natawa si Ismaela habang umiiyak. Hindi ako makapaniwala. Kung sobra, sabi ni Florencio, sabihin mo lang, maghihintay ako kahit gaano katagal. Tiningnan siya ni Ismaela ng mabuti. Sa mukha niya, nakita niya ang batang minsang niligtas niya. At ang lalaking hindi niya inakalang mahahanap niya ulit. Hindi ko alam kung mahal na kita, tapat niyang sabi, pero gusto kong alamin. Lumitaw ang liwanag sa buong mukha ni Florencio. Talaga? Oo, tango niya, talaga. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa, noo sa noo, umaagos pa rin ang luha. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko na sinusubukan kitang pasayahin, gaya ng pagpapasaya mo sa akin noon, bulong ni Florencio. Pinapasaya mo na ako, sagot niya. Ang halik nila ay banayad at totoo, parang 22 taon ng emosyon na isinelyo sa isang sandali. Paghiwalay nila, pareho silang nakangiti habang may luha. Tumunog ang phone ni Ismaela. Binaliwala niya, tumunog ulit. Tiningnan niya ang screen. Emergency sa trabaho. Nakatayo na si Florencio. Hatid na kita.
Nagmadali silang tumawid sa syudad ngayong pagkakataon para tulungan ang isang teenage girl na nasa krisis. Tumawag sila, nakahanap ng matutuluyan at nanatili silang kasama niya hanggang maging ligtas siya. At noong gabing yon, may bagong nakita si Florencio. Pinanood niya si Ismaela sa mismong mundo niya, nakatuon, matatag, hindi napapagod sa habag. At mas lalo siyang nahulog pagsapit ng hating gabi, nasa pintuan na sila ng apartment ni Ismaela. Humarap siya kay Florencio, pagod pero punong-puno ng emosyon. Salamat, mahina niyang sabi, sa dinner, sa gabi na to, sa lahat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon, sabi ni Florencio. Tiningnan siya ni Ismaela ng mabuti. Yung program para sa mga youth na mag-age out sa foster care, seryoso ka ba talaga? Hindi nag-atubili si Florencio. Sobrang seryoso. Gusto kong bumuo ng bagay na talagang tutulong. Totoo. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Ismaela. Gusto kitang tulungan para magkatotoo. Sana yan ang sabihin mo. Nagtayuan silang magkalapit, tahimik, ayaw nilang matapos ang gabi. Kailangan ko nang pumasok, bulong ni Ismaela. Alam ko, sagot ni Florencio. Pero walang gumalaw. Sa wakas, umatras si Florencio. Good night, Ismaela. Good night. Pinanood niya itong pumasok. Naghintay siya hanggang umilaw ang ilaw sa apartment. Tapos tumingin siya sa pulang laso sa keychain niya. Nahuhulog na rin siya. Sa taas, sumandal si Ismaela sa pinto, kamay nakadikit sa dibdib. Nahuhulog ako, bulong niya. Nahuhulog talaga ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, hindi na parang panaginip ang pangako. Totoo na. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Florencio ang mga abogado niya. Kailangan kong magtayo ng foundation. Anong klaseng foundation, Mr. Mendoza? Para sa mga kabataang nag-age out sa foster care. Gusto kong may kasama itong housing, edukasyon, job support, therapy, lahat ng kakailanganin nila. Initial budget, 10 milyong dolyar, renewable bawat taon. Pagkalipas ng 2 linggo, inimbitahan ni Florencio si Ismaela sa corporate office niya sa downtown. Pagpasok ni Ismaela, nabigla siya, mga glass wall, sleek na furniture, bawat ibabaw ay kumikislap sa tagumpay. Ito ang opisina mo? Tanong niya. Kadalasan, sabi ni Florencio na nakangiti, pero mas gusto kong nasa community center kasama ka. Bakit mo ako pinapunta dito? May gusto akong ipakita. Umupo ka. Umupo si Ismaela, patuloy na nililibot ng mata ang paligid. Binuksan ni Florencio ang screen sa likod niya. Ang title, The Red Ribbon Initiative. Nanlaki ang mata ni Ismaela. Nag-click si Florencio sa presentation. Isa itong kumpletong support system para sa youth ages 16 hanggang 25 na umaalis sa foster care, transitional housing sa mga building ko, scholarships para sa school, job training, mental health services, life coaching, legal assistance. Budget? Tanong ni Ismaela. 10 milyon sa unang taon. Magsiserve tayo ng 100 kids. Sa loob ng 3 taon, target natin 500. Nanatiling nakatulala si Ismaela, hindi makapaniwala. Nakipag-partner ako sa 12 local companies, pagpapatuloy ni Florencio. Committed sila sa internships, mentorships at job placements. Pagkatapos humarap siya kay Ismaela, pero para gumana to kailangan natin ng direktor, yung taong alam ang realidad, yung pagkakatiwalaan ng mga bata. Kumakabog ang puso ni Ismaela. Taong tulad mo! Inabot niya ang isang folder. Sa loob may formal offer, executive director, salary $120,000, full benefits, 10 staff, buong operational control. Natigilan si Ismaela, nakatitig sa papel. Florencio, totoong trabaho to. Siyempre, sabi niya, hindi ito limos, career ito, at mas magtatrabaho ka ng todo kaysa dati. May quarterly reports, budgets, board reviews.
Umiling si Ismaela. Pero wala akong degree sa non-profit management. Hindi pa ako nakapag-lead ng ganito kalaki. Umupo si Florencio sa tabi niya. May mas mahalaga ka kaysa sa degree, mahinahon niyang sabi. Nabuhay mo to. Naiintindihan mo ang sistema. Alam mo ang kailangan ng mga bata kasi nakita mo mismo ng malapitan. Tiningnan ni Ismaela ang offer, bahagyang nanginginig ang kamay. Nagpatuloy si Florencio, banayad ang tono. At Ismaela, hiwalay ito sa atin. Kung maging tayo man o hindi, mananatili ang program na to. May kontrata ka, may legal protections, secure ang trabaho mo kahit ano pa ang mangyari sa pagitan natin. Huminga ng maluwag si Ismaela, hindi niya namalayang mabigat pala iyon sa dibdib niya. Gusto kong sabihin mong oo dahil mahalaga sa iyo ang misyon, sabi ni Florencio. Hindi dahil pakiramdam mo may utang ka sa akin. Tumayo si Ismaela at naglakad papunta sa bintana, nakatanaw sa syudad. Buong adult life ko, sinusubukan kong ayusin ang mga bagay sa loob ng sistemang bumabagsak. Pinapanood kong mahulog ang mga bata sa mga bitak na hindi ko kayang tapalan. Nabiyak ang boses niya. At ngayon, binibigyan mo ako ng pagkakataong baguhin yun, bumuo ng mas maayos, sobrang bigat. Lumapit si Florencio sa tabi niya. Isipin mo si Jerry at lahat ng kagaya niya. Kagaya ko noon, mabibigyan natin sila ng kinabukasang deserve nila. Umarap si Ismaela, pero bakit ako pwede kang kumuha ng mas may experience? Dahil nagmamalasakit ka, dahil nakikita mo silang tao, hindi numero. Dahil 22 taon na ang nakalipas, isinuko mo ang pagkain mo, coat mo, comfort mo, para sa taong walang-wala. Napuno ng luha ang mata ni Ismaela. Paano kung masira ko? Matututo tayo, ayusin natin at magpapatuloy. Pero hindi ko tingin na babagsak ka, Ismaela. Sa tingin ko, babaguhin mo ang daan, baka libo-libong buhay. Tumingin siya ulit sa folder, sa trabaho, sa misyon, sa posibilidad. Pwede ba akong magbago ng ilang bahagi ng program? Gawin kong akin? Yan mismo ang gusto ko, sabi ni Florencio. Ikaw ang magdi-design, ako ang magpopondo, ikaw ang magpapatakbo. At kung magkaiba tayo ng opinyon sa isang bagay, ngumiti si Florencio, ikaw ang panalo, desisyon mo. Project ko to, dagdag niya, pero ang vision mo ang magpapahalaga dito. Natawa si Ismaela habang umiiyak. Talaga? Ibibigay mo sa akin ang ganun kalaking kontrol? Tumango si Florencio ng walang pag-aalinlangan. Oo, kasi pinagkakatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan na kita mula noong 10 taong gulang ako. Ngumiti siya, tapos umupo ulit at binasa ang buong proposal. Linya sa linya, nagtanong siya, at sinagot ni Florencio ang bawat isa, tapat at malinaw. Sa wakas, tumingala siya. May mga kondisyon ako, sabihin mo. Gusto kong mag-hire mula sa mga komunidad na pinaglilingkuran natin, dapat kasama sa solusyon yung mga taong nakaranas mismo nito. Done. Gusto kong may advisory board na binubuo ng mga dating foster youth. Hindi yung pampaganda lang, yung may tunay na kapangyarihan sa desisyon. Sigurado, oo. At isa pa, gusto kong magpatuloy na magtrabaho isang araw sa isang linggo sa community center sa mga current clients ko para hindi ko makalimutan kung bakit natin ginagawa to. Tumango ulit si Florencio. Isasama natin yan sa kontrata mo. Huminga ng malalim si Ismaela. Kung ganon, oo, mahina niyang sabi. Kasama ako, tara iligtas tayo ng mga bata. Maliwanag ang ngiti ni Florencio, punong-puno ng pagmamalaki. Salamat. Nagkamay sila, profesional, matatag, tapos nagyakap, personal at punong-puno ng ibig sabihin. Magbabago tayo ng buhay, bulong ni Florencio. Ngumiti si Ismaela. Nabago na natin yung sa isa't isa. Sa sumunod na buwan, unti-unting nabuo ang lahat. Napirmahan ng mga kontrata, nabuo ang team, na i-set up ang opisina sa isa sa mga building ni Florencio. Nagpasa na rin ng resignation si Ismaela sa dati niyang trabaho.
Emosyonal ang pamamaalam. Umiiyak ang mga katrabaho niya. Deserve mo to, sabi nila. Tahimik ang launch, walang press, walang headlines, trabaho lang. Sinimulan ni Ismaela ang pag-interview sa unang batch ng youth, 25, edad 16 hanggang 21, lahat nasa bingit ng pag-age out sa foster care. Nakita niya ulit si Jerry. Kasama ka, sabi niya, kasama ka na, hawak ka namin. Napaiyak si Jerry. Bakit ako? Bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti si Ismaela. Kasi may isang taong tumulong sa akin noon. Ngayon, turn ko naman. Pinanood ni Florencio si Ismaela habang nagtatrabaho at nahulog ulit ang loob niya. Nakatutok siya, mabait at matapang kapag proteksyon sa mga bata ang usapan. Nag-hire siya ng team na may tunay na karanasan. Isang dating foster youth ang naging assistant director, isang social worker na naging homeless noon, isang counselor na nag-age out din sa sistema. Sama-sama, bumuo sila ng bagay na totoo. 20 fully furnished na apartment ang inihanda, ligtas, mainit at abot-kaya. Naglabas ng scholarships, may para sa GED, may para sa college, may para sa trade programs. Kung ano man ang kailangan ng bawat kabataan, ibinibigay ng team. Nagsimula ang job training, paggawa ng resume, mock interviews, paghahanda sa trabaho. Pumasok ang mga partner companies para sa internships at trabaho. Sumunod ang mental health care, therapy, support groups, 24/7 crisis response. Sa loob ng 3 buwan, lahat ng 25 participants ay may matitirhan. 18 ang nasa school o training, 12 ang may trabaho. Nakapasa si Jerry sa GED niya, nagsimula ng welding classes at lumipat sa sarili niyang apartment. Tinawagan niya si Ismaela habang umiiyak. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng sarili kong lugar. Pinaghirapan mo yan, sabi niya. Tuloy lang. Tuwing Biyernes, nagdi-dinner sina Florencio at Ismaela. Minsan, usapang strategy. Minsan naman, simpleng date lang. Nagsanib ang mundo nila, trabaho at personal. At tama ang pakiramdam. Isang gabi habang nagdi-dinner, tumingin si Ismaela kay Florencio at sinabi, "Hindi pa pala kita talaga napapasalamatan." "Para saan?" tanong niya. "Sa paniniwala sa akin, sa pagtitiwala sa akin ng bagay na sobrang mahalaga." Inabot ni Florencio ang kamay niya. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngayon, binibigyan lang kita ng mga gamit para magawa mo rin yon para sa iba." Lumapit si Ismaela at hinalikan siya, banayad, puno ng damdamin. "Nahuhulog na ako sa iyo, Florencio Mendoza. Minahal na kita sa loob ng 22 taon, Ismaela Reyes." Natawa sila, nagyakapan. Sa labas, kumikislap ang syudad ng Chicago, punong-puno ng pag-asa. At sa may kalapit, may mga batang binibigyan ng pangalawang pagkakataon dahil may 2 taong tumupad sa isang pangako. Lumipas ang 6 na buwan. Nakapaglingkod na ang Red Ribbon Initiative sa 127 youth sa unang 6 na buwan. Retention rate, 89%. National average, 40% lang. 67 participants ang nasa school o job training. 45 ang nasa stable housing. Wala ni isa ang bumalik sa pagiging homeless. Pero ang totoong kwento wala sa mga numero, nasa mga tao. Natapos ni Jerry ang welding program, nakakuha ng full-time na trabaho. Starting salary, $42,000 kada taon. Tinawagan niya ulit si Ismaela umiiyak. "Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng kinabukasan." "May kinabukasan ka na noon pa, Jerry," mahinahong sabi ni Ismaela. "Kailangan mo lang ng tutulong sa'yo para makita yon. May mga gamit ka na ngayon para mabuo ito," minsang sinabi ni Ismaela kay Jerry. Makalipas ang ilang buwan, nakabili si Jerry ng una niyang kotse. Noong araw ng mga ina, nagpadala siya kay Ismaela ng sulat kamay na card. "Ikaw lang ang nag-iisang ina na kailanman ay mayroon ako." Itinabi niya iyon sa kanyang mesa. At naroon naman si Carmen, 17 taong gulang. Nakatakas siya mula sa isang mapang-abusong foster home at namuhay na sa loob ng kanyang sasakyan.
Nakahanap ang Red Ribbon Initiative ng matitirhan niya, ikinonekta siya sa therapy at tinulungan siyang tapusin ang pag-aaral. Nagtapos siya bilang nangunguna sa kanyang klase na may buong scholarship sa community college. Ang kukunin niyang kurso, social work. Gusto kong maging katulad ni Miss Ismaela, sabi niya. Gusto kong tumulong sa mga batang katulad ko. Si Ramon, 16 pa lang, ay nawalan ng parehong magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Nilamon siya ng matinding lungkot. Tumigil siyang pumasok sa paaralan. Tumigil siyang magsalita. Personal siyang kinausap ni Florencio. Ibinahagi niya ang sarili niyang kwento kung paano siyang naging walang tirahan, ang pulang laso, ang pag-iisa. Hindi ka walang halaga, sabi ni Florencio sa kanya. Alam ko dahil minsan akala ko rin ganun ako. Nagsimula si Ramon sa therapy. Unti-unti bumalik siya sa paaralan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ngumiti siyang muli. Gusto kong mag-aral ng negosyo, sabi niya. Maging katulad mo, Mr. Mendoza. Lumawak ang abot ng programa ng higit pa sa loob ng mga pader nito. Unti-unti nitong binago ang South Chicago. Nakiisa ang mga lokal na negosyo. Isang cafe ang kumuha ng 3 kalahok. Isang bookstore ang tumanggap ng 2. Isang tindahan ng damit ang nagsanay at nag-empleyo ng 4 na kabataan. Nagbago ang komunidad, bumaba ang antas ng krimen, dumami ang mga naglalakad sa lugar, may mga bagong tindahang nagbukas. 5 lokal na high school ang nakipagtulungan sa initiative na lumikha ng mga maagang daan para sa mga estudyanteng nasa panganib bago sila tuluyang lumabas sa foster care system. 23 ang nakakuha ng GED. 8 ang nag-enroll sa kolehiyo, 15 ang sumali sa mga vocational program. Pagkatapos, napansin ito ng media, nagpalabas ang NBC Chicago ng espesyal na feature, ang pangakong nagbago sa isang komunidad. Sa panayam, tinanong ng reporter sina Ismaela at Florencio, kayo dalawa ang galing ninyong magtulungan, puro negosyo lang ba ito? Nagtinginan sila, ngumiti, magkapareha kami, sabi ni Ismaela. Sa lahat ng bagay na mahalaga, dagdag ni Florencio, kinuha rin ng CNN ang kwento. Mula walang tahanan hanggang milyonaryo, ang love story sa likod ng foster care revolution ng Chicago. Ipinalabas ang buong segment sa buong bansa. Isinalaysay nito ang lahat, ang kabataan ni Florencio, si Ismaela na pinapakain siya, ang pulang laso at ang muli nilang pagkikita. Sumabog ang social media, nagtrending ang hashtag Red Ribbon Promise, milyon-milyon ang nanood ng video. Sa buong bansa, maraming tao ang nagtali ng pulang laso sa kanilang pulso bilang pangako na tutulong kahit sa iisang taong nangangailangan. Naging viral ang kilusan. Sumali ang mga celebrity, dumagsa ang mga fundraiser. Mahigit $2 milyon ang nalikom para sa mga programang tumutulong sa foster youth sa buong US. Gumawa ang PBS ng feature documentary. The Promise, isang love story na nagligtas ng daan-daan. Ipinalabas ito sa buong bansa, nanalo ng mga parangal. At nagsimula ng isang bagong pambansang usapan tungkol sa reforma sa foster care. Nagpasa ang Illinois ng bagong batas, the Red Ribbon Act. Pinalawak nito ang pondo ng estado para sa mga kabataang umaalis na sa sistema. Nagpatotoo sina Florencio at Ismaela sa harap ng State Committee. Dahil sa kanilang modelo, 15 kumpanya sa Chicago ang lumikha ng katulad na mga inisyatiba. Ang Mendoza model ay naging pambansang blueprint. Gumawa ang Harvard Business School ng case study. Nagpatupad ang Milwaukee ng bersyon nito. Sunod ang Indianapolis, Detroit. Sa pagtatapos ng taon, 34 na lungsod na ang nagpatibay ng mga programang estilo ng Red Ribbon. Naging pambansang tagapagsalita si Ismaela, ibinabahagi ang kanyang kwento sa buong bansa. Pero hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nagsimula. Tuwing Huwebes, naroon pa rin siya sa orihinal na community center.
Tinutulungan niya ang kanyang mga kliyente, nakikipag-usap sa mga bata, nagtuturo ng life skills, nakikinig. Minsan sumasama si Florencio. Tumutulong siya sa pagpapatakbo ng mga programa, nagme-mentor ng kabataan, nakikipag-usap sa mga teen, laging naaalala kung ano ang pakiramdam na maging hindi nakikita. Dumating ang ika-6 na buwang anniversary gala. Puno ang ballroom, 500 tao, mga donor, mga leader, media, mga pamilya, mga kabataang galing sa programa. Naghintay si Ismaela sa backstage, kinakabahan, nilalasap ang lahat. Lumapit si Florencio. Ayos ka lang? Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Hinawakan niya ang kamay ni Florencio. Florencio, kapag umakyat ka sa entablado mamaya, gusto kong malaman mo, handa na ako. Handa para saan? Ngumiti siya, kumikislap ang mga mata. Nangako ka sa akin, 22 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, oras na. Kumabog ang dibdib ni Florencio. Ismaela, mahal kita. Palagi kitang minahal at gusto kitang makasama habang buhay. Hinila niya ito palapit. Ibig kong sabihin, bulong niya. Kapag nagtanong ka, oo ang sagot. Tumawa si Florencio, umiyak, hinalikan siya. May dala akong sing-sing sa bulsa ko sa loob ng 3 linggo. Ngayong gabi, ito na ang perpektong sandali. Umakyat sila sa entablado na magkahawak kamay. Si Florencio ang unang nagsalita tungkol sa Red Ribbon Initiative, sa mga kabataang natulungan nila at sa hinaharap na binubuo nila ng magkasama. Pagkatapos ay tumigil siya, humarap kay Ismaela. Pero wala sa lahat ng ito, sabi niya, ang mangyayari kung wala ang isang tao. Huminga siya ng malalim. Si Ismaela Reyes, ang nagligtas ng buhay ko 22 taon na ang nakalipas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Pagkatapos lumuhod si Florencio, napag-gasp ang mga tao. Inilabas niya ang isang maliit at simpleng singsing, may pulang ruby sa gitna, sumisimbolo sa lasong ibinigay niya noon. Ismaela Reyes, sabi niya, nanginginig ang boses, 22 taon na ang nakalipas. Nangako ako na pakakasalan kita kapag mayaman na ako. Tumingala siya, puno ng pagmamahal ang mga mata. Pakakasalan mo ba ako? Pumatak ang luha sa pisngi ni Ismaela habang ngumiti. Oo, bulong niya. Oo, papakasalan kita. Sumabog ang sigawan at hiyawan. Nakatayo ang lahat. May luha sa bawat sulok. Tawanan, saya. At pagkatapos naghalikan sila, matapos ang mahigit 2 dekada, natupad ang pangako. 1 taon nang lumipas, maliit ang kasal, 100 bisita ang nagtipon sa Lincoln Elementary School. Ang bakod, kung saan unang pinakain ni Ismaela ang isang batang nagugutom, naroon pa rin, ngayon ay may plakang tanso. Dito nagsimula ang kabutihan. May mga pulang laso sa lahat ng lugar, marahang sumasayaw sa hangin. Naglakad si Ismaela sa aisle kasama ang kanyang lola, pareho silang umiiyak. Si Florencio naman ay naghihintay sa altar, malayang tumutulo ang luha. Nagpalitan sila ng panata sa harap ng mga taong natulungan nila at ng mga taong tumulong sa kanila. Florencio, Ismaela, nung 10 taong gulang ako at gutom na gutom, pinakain mo ako. Nung wala akong kahit ano, binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Nangangako ako na pipiliin ka araw-araw, mamahalin ka ng buo at magpakailanman. Ismaela, Florencio, ginawa mong kilusan ng isang sandwich. Ginawa mong pamana ang isang laso. Nangangako akong magiging kapareha mo sa lahat ng paraan. At ipapaalala sa iyo araw-araw na karapat-dapat ka noon pa man kahit bago ang tagumpay. Naghalikan sila. Ngayon ay mag-asawa na. Ginawa ang reception sa Ismaela Reyes Center for Youth Services. Nagperform ang mga kalahok ng Red Ribbon, nagbahagi ng tula, tumugtog ng musika, nagtaas ng baso si Jerry para sa toast. Para sa mag-asawang nagpatunay na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong pumipili na mahalin ka.
Pagkatapos ng selebrasyon, tahimik na naglakad sina Florencio at Ismaela papunta sa lumang bakod. Magkasama, nagtali sila ng mga bagong pulang laso sa bakal na railings. Para sa susunod na batang nangangailangan ng pag-asa, bulong ni Florencio. May munting boses sa likod nila. Paumanhin po, sabi ng isang maliit na batang babae, mga 8 taong gulang, mahiyain at payat. Ako po si Fatima, ako ay gutom. Agad lumuhod si Ismaela, parang nabasag ang puso niya. Halika, mahal, malumanay niyang sabi na, kakain tayo. Dinala nila siya sa loob, pinakain, binigyan ng kumot, sinigurong ligtas siya. Habang dahan-dahang kumakain si Fatima, tumingala siya at nagtanong, bakit mo ako tinutulungan? Hinawakan ni Ismaela ang kwintas sa kanyang leeg. Dahil minsan may tumulong sa kanya, sabi niya, tumango kay Florencio. Lumapit si Florencio, kinuha sa bulsa ang isang pulang laso. Maingat niyang itinali iyon sa pulso ni Fatima. Ito, itabi mo, sabi niya, para maalala mong may naniniwala sa iyo, magiging okay ka, pangako. Salamat, bulong ni Fatima. Habang umaalis siya kasama ang social worker, sumandal si Ismaela kay Florencio. Tuloy pa rin ang siklo, mahina niyang sabi. Inakbayan siya ni Florencio habang tinitingnan nila ang gusali, nagniningning sa liwanag at halakhakan. Sa loob ng 2 taon, natulungan ng Red Ribbon Initiative ang 847 kabataan na makahanap ng tirahan, edukasyon at oportunidad. Lumawak ang programa sa 34 na lungsod. Bawat kalahok ay tumatanggap ng pulang laso, simbolo ng pag-asa, ng pagiging napapansin, ng pangakong nagsimula sa lahat. Naglakad pabalik sina Florencio at Ismaela sa loob, magkahawak kamay. Sa likod nila, daan-daang pulang laso ang sumasayaw sa hangin sa bakod ng paaralan. Bawat isa ay may kwento, bawat isa ay buhay na nabago, bawat isa ay pangakong tinupad. Ang Red Ribbon Initiative ay tumulong sa 847 katao upang makaahon mula sa kawalan ng tirahan at magkaroon ng edukasyon o job training. Ang programa ay gumagana na ngayon sa 34 na lungsod sa US. Patuloy na pinamumunuan nina Florencio at Ismaela Mendoza ang inisyatiba ng magkasama. Inaasahan nila ang kanilang unang anak, isang anak na babae na balak nilang pangalanang Hope. Naglalakad palayo sina Florencio at Ismaela mula sa center, magkahawak ang mga daliri, tahimik, mapagpasalamat, dahan-dahang nagpanang kamera sa bakod ng paaralan, dandang pulang laso ang nagliliparan sa hangin. Bawat isa ay kumakatawan sa isang tao, isang pagkaing ibinahagi, isang sandali ng kabutihan, isang kinabukasang naging posible. Kung pinapanood mo ito at nahihirapan ka ngayon, kung gutom ka, kung pakiramdam mo nag-iisa ka, nakalimutan, pakiusap, huwag kang susuko. May isang taong naghahanap sa'yo kung saan man siya naroroon. Darating ang Ismaela mo, darating ang Florencio mo, kapit lang. At kung nanonood ka nito at kaya mong magbigay ng kahit ano, kahit maliit lang. Isang pagkain, isang ngiti, isang pagkakataon, gawin mo. Dahil hindi mo alam kung kaninong buhay ang mababago mo. Isang sandwich ang nagligtas sa buhay ni Florencio. Isang laso ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang pangako ang nag-uwi sa kanya. Ano ang ibibigay mo? Anong pangako ang tutuparin mo? Itinuro ni Ismaela kay Florencio na ang kabutihan ay hindi tungkol sa kapalit. Ito ay tungkol sa pag-invest sa hinaharap na maaaring hindi mo na makita. Pero totoo ang hinaharap na iyon. Ito ay 847 kabataang natulungan. Ito ay 34 na lungsod. Ito ay mga buhay na nabago. Nagsimula ito sa isang babae, isang sandwich, isang matapang na pagpiling magmahal at magmalasakit. Mahalaga ang pagpili mo rin. Ibahagi ang kwentong ito, ikalat ang kabutihan, magtali ng pulang lasos at tandaan, ang pag-ibig ay tumutupad sa pangako. Pinakain ni na Florencio at Ismaela si Fatima. Tuloy pa rin ang siklo.
Dahil ang pagiging mayaman ay hindi ang tunay na kapangyarihan. Ang pagiging mabait ang tunay. Kaya ano ang mayroon ka ngayon na makakapagbago ng bukas ng isang tao? Hindi kailangang malaki, isang pagkain, isang sandali, isang kilos. Simulan mo na.